First of all, as an undergraduate representative, um, kailangan ko maging student representation ng university natin, especially nga sa undergrad students ng UPOU. By that, ipapakita ko, magkakaroon siguro ako ng program or mag-share ako ng sarili kong experiences na pwede ko i-share with incoming college students na ganito yung mga benefits ko, ano yung mga nakukuha kong or like kung gaano ba ka-flexible sa atin sa UPOU. Ipapakita ko kung para sa kanila ba ang UPOU or hindi. Kasi sa aminin natin, hindi talaga para sa lahat ang online learning or distance learning. So, um, kahit hindi ko sila, even though gusto ko sila i-encourage, gusto ko pa rin i-practice yung freedom pa rin naman nila to choose and para lang naman sa malaman din nila kung ano yung tatahakin nila sa UPOU. Naniniwala ako na kahit bukod pa kasi sa academics ko, tsaka ayun nga, personal life ko, working student kasi din ako at the moment. So, ngayon, naniniwala ako to, yun nga, to the extent na kaya ko silang i-raise pa rin kasi ah, kaya kong mag-manage ng time ko very well and kaya kong panindigan yung responsibilities ng pagiging isang undergraduate representative or a student na nasa student ka as a student leader na nasa USC. And naniniwala din ako sa opportunity na 'to dahil nga ayun, dumating siya sa'kin and dahil dumating siya sa'kin, ibig sabihin lang nun capable ako to do, the responsibilities ng isang student counselor or undergraduate representative rather. As of the moment, personal experience ko, with the student, yung current USC is nakukulangan ako sa parang connectedness nila with the students. So, uh, one of my advocacies talaga is yung USC is maging parang lumubog sa masa or to the level ng students. So, um, ayun yung issue na nakikita ko ngayon sa current USC na kailangan nila mas maging malapit sa, let's say, constituents nila or sa, sine-serve nilang mga estudyante sa ating university. One of the platforms, that I have, presented sa Sinagtala is magkaroon nga ng para magkaroon ng more student efficient communication between students sa UPOU is yung magkaroon nga tayo ng, in terms of academics, magkaroon tayo ng mga GCs na that could foster solidarity between students and magkaroon nga ng ayun nga, another thing but going back sa connectedness, magkaroon ng connectedness between the students. So, what I offered sa table namin noon sa JPOA is, um, magkaroon ng standardized na, parang charter ng mga class group chats ayun nga, so ulitin ko na naman sinabi ko is to foster nga yung, better communication between students. Ako kasi, personally naniniwala ako na isa akong student leader na innovative rather than a flexible leader. So, isa akong leader na parang mas pipiliin na maghanap ng alternative or, um, halimbawa, sa isang situation na kapos yung kumot mo, babaluktot ka ba? Hindi ako gano'n. So ako ang mga plans ko it would be somewhat like kunin mo yung kortina, yun yung gamitin mong kumot. Sana gets niyo yung analogy. So ayun, gusto kong maging gano'n na ayokong, parang,
ina-underestimate or like parang nilo-lowball yung, kayang gawin ng isang leader. Ah, as much as possible naniniwala ako na mas lagit laging may paraan para masolusyunan ng isang problema. Since nga complex, iba't iba, parang iba't iba yung pinanggagalingan kasi 'di ba sa team. So, I always hear every side, before I conclude or, um, kung saan before ako mag-conclude ng isang solusyon kung saan magme-meet halfway ng, um, lahat ng sine-serve kong, dun sa team na yun. So, ayun, I consult everyone muna and, tignan kung saan ba sila nanggagaling sa mga problema nila na yun, ba't ba nila iniisip yung ganitong situation when parang sabihin natin in a situation na lahat naman kami estudyante, bakit parang iba yung ano, hindi kasi, parang magandang thinking yun na parang iniisip natin just because we're like same title na tayong mga estudyante, gano'n, pare-pareho na tayo ng pinagdadaanan. So, ayun, lagi kong nilulubog yung sarili ko kung saan man sila nanggagaling and iniisip ko kung ano yung kung saan mas magbe-benefit not just para sa isa pero para sa lahat. Ayun, going back din sa, pinaka-advocacy namin sa Sinagtala, ang magkaroon nga ng, isang connected na student body tsaka with its, constituents nga. So, isa sa mga platforms sa'min din dun na nailatag is yung magkaroon nga ng bukod dun sa GC kasi GC's directory kasi that's in terms of academics. Since nga nabanggit mo na yung parang magkaroon ng support system and promote, mental health awareness nga and isa dun yung magkaroon nga kami ng, affinity groups kung saan, every semester na-identify namin yung mga interests and commonalities ng mga students kung saan yun nga, they could join organizations and, kung saan siguro nagiging open ng USC to, magiging open pala not rather than ano parang, magiging open yung USC sa mga ganong, grievances ng mga students. So ayan. Simple lang masasagot ko kasi, it should be continued kasi boycotting work. Since nga yung mga bino-boycott ng mga companies sa Pilipinas ngayon is, like, not really hindi naman sila established kasi sa Pilipinas, more of international companies sila na mayroon lang base dito sa Pilipinas. So, if ibo-boycott na nga natin sila, it would, ayun, alam naman natin kung ano yung boycott. Mas magiging less or like magkakaroon ng effect yon sa company na parang it would make them reflect ano ba yung sinusuportahan talaga nila. Um, ayun, dapat lang talaga siya ipagpatuloy kasi kahit on a kahit hindi, parang feel mo hindi ka parang irrelevant na tao. I think awareness, one of the things na kailangan natin if parang ipalaganap ka natin yung awareness about the international issue ongoing with the genocide nga. Ang opinion ko, personally, it should be, since nga, nag-background check kasi ako dun eh, kung kailan pa siya nag-start. Ang tagal na pala nun. So, ano siya, naniniwala ako na parang lapse siya on the end of DENR na parang na-overlook nila yung pag-establish or tama ba yung word ko? Or pagtayo nga ng resort na yun sa gitna ng Chocolate Hills. And ngayon, kailangan talaga siya alisin kasi yun nga, nakakahira talaga siya sa environment natin. At saka bukod dun, it's one of our country's, how
parang wonders nga sa ating bansa na parang pinagmamalaki natin internationally or globally. Hindi dapat dapat na talaga natin siyang i-preserve and not in the way na parang imo-modernize natin siyang sa gano'ng paraan na ginagawin natin siyang resort. So ayun. Ayun, nabanggit ko na nga kanina yung binigay ko pang analogy is maging, I believe na isang leader is mas dapat maging, innovative rather than flexible.